Inong Presidente, maligayang pagdating sa Axios. Salamat. Gusto namin na parang kwentuhan lang ito, hindi formal na panayam na palipat-lipat ng paksa. Si? Gusto rin namin gawin ito sa estilong Axios, malakihan. Ang tanong namin ay tungkol sa kapangyarihan at militar at kung paano mo ito tinitingnan. 10 taon ka ng presidente at marami ka ng naranasan. Ano ang pinakamahalagang aral mo tungkol sa paggamit ng kapangyarihan sa panahong yon? Dapat mo itong gawin ng may tamang paghusga. Sa palagay ko, napakaganda ng karanasan. Lagi kong sinasabi na mas mahalaga ang potensyal. Sa madaling salita, mas mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahan kaysa sa karanasan. Maganda kung meron ka ng pareho. At marami akong natutunan nung unang pamumuno ko. May nagsabi sa akin kamakailan, nagkaroon tayo ng gisep na nanginginig at isang dominante. Ano ang nakuha natin? Ang gusto ko. At may nagsabi kamakailan na ito ay isang pamumuno o termino na mas makapangyarihan kaysa sa una, malayo ang agwat. Nagkaroon tayo ng magandang unang termino, ang pinakamahusay na ekonomiya, magagandang bagay. Muling binuo ang militar. Pakiramdam ko, mas malakas ang terminong ito kaysa sa una. Nako, nangyayari yan dahil sa karanasan. Nangyayari rin yan kapag ang nauna sa iyo ay sobrang palpak. Sakuna talaga ang taong yon. Kaya kapag ikinumpara ka sa ganun tao, parang mas magaling ka kaysa sa tunay mong kakayahan. Pero, pakiramdam ko napakalakas ng administrasyon na yon. Talagang matatag ang administrasyon na yon. Nabanggit niya ang G2 Summit. Nakita niya ang iba't ibang mga leader ng G7. Viu vários líderes Sim. mundiais. Pumasok ka at sinabi mo ako ang boss. Oo. Ilan sa kanilang naniwala doon? Lahat sila. Nagbibiro lang ako. Oh, Ang nangyari ay nakaupo silang lahat tapos pumasok ako sa kwarto at nakakatawa kasi mahaba ang mesa nila pero 7 lang sila. Ang mesa ay para sa mga 30 tao. Kaya yung dulo ng mesa parang halos perpektong podium setup, di ba? Nakita ko silang lahat na nakaupo, mga kilalang tao at pinuno ng estado. May ilan pa ron, alam mo na. Ilan tulad ni Modi ng India. Ayos pare, maraming tao ang dumating o pwede silang umupo. Pero pumasok ako doon kasama ang mga leader na yon at tiningnan ko sila. Sabi ko, ako ang boss at naalala niyo ba ako? Kumalat ito sa buong mundo. Hindi ako makapaniwala. Nagpapaka-cute at nagpapatawa lang ako. Di ko intensyong maging boss. may karanasan ka na sa mga leader ng mundo mula sa 2 termino. At ano ang definisyon mo ng isang leader? Alam mo, marami kang iba't ibang uri ng mga leader. Kagabi, muli kong binanggit ang pangalan. Ayos na ayos, alam mo? Buong buhay ko, sinusubaybayan ko ang India. Lagi silang nagbabago, pero may nananatili roon ng 6 na buwan bawat taon. Nandun na siya ng mahigit 12 taon. Talagang matatag. Ginagawa niya yun ng napakakalmado. Pero sa totoo lang, hindi siya kalmadong tao. Isa siyang matigas na tao. Kilala ko siya ng mabuti. At ikaw, may iba't ibang klase ng mga leader. Napanood ko ang Brazil. Yung leader na kilala ko ay napaka-volatile at hindi mo mahulaan. Hindi talaga siya matatag. Hindi ka ba tagahanga ni Lula? Hindi ako tagahanga. Oo, hindi ko siya iniisip para maging tapat. Hindi ko siya iniisip. Wala akong pakialam. Pero iba na siya ngayon, pabago-bago. Pinalood ko siya habang nagsasalita siya. At ayos lang naman, magaling siya. Kaya kapag pinag-uusapan ng mga leader, ano ang pagkakapareho nila? Oo, lahat sila ay matatalino. Hindi mo mararating ang ganong antas kung hindi ka matalino. Alam mo kung sino? Si Pangulong Xi. Isa siyang napakatalinong tao. Hindi mo mararating ang ganong posisyon sa pamumuno ng kahit maliit na bansa. May kakaiba kang katangian, pero minsan hindi ito gumagana. Kailangan mo ng natatanging katangian. Hindi ito madali. Ano ang pinaka-hinahangaan mo kay Xi? Maganda ang relasyon namin. Marahil narinig mo ako nagsabi kahapon na gusto kong magpasalamat sa kanya dahil hindi siya sumali sa issue tungkol sa Iran. Pwede sana siyang sumali at magpadala ng oil tanker na may 12 destroyer para buksan ang daan sa blockade, isang hindi kapanipaniwalang aksyong militar. Sa tingin ko, makikilala ito bilang isang malaking maniobrang militar.
kasing halaga ito ng lahat ng pambobomba na ginawa natin. Namamatay sila. Wala silang pera o anuman ng ilang buwan. Nakiusap ako kay Pangulong Xi at sinabi kong magpapasalamat ako kung hindi siya makikialam. At naging maayos siya. Hindi siya nakialam. Kung ibang tao ang nagsabi noon, malamang hindi ko siya tinanong. Pero siya tinanong ko. Magkasundo kami niyan. Malakas siyang lalaki. Hindi siya naglalaro. Hindi siya umuupo at nagsasabi, "Okay, gandang araw, napakagandang araw, Mark. Tingnan mo kung gaano kaganda. Tingnan mo ang paglubog ng araw." Walang ganyan. Gusto ko para ng negosyo, ayos yun. May bagay ba sa sistema ng Sina na nakikinabang sa'yo at sa bansa mo na gusto mong makuha dito? Oo. Sa totoo lang, dapat kahinaan yon, alam mo. Meron tayong pagkanegosyante at lahat na nababasa mo, pero kasing bilis din nila tayo. Alam mo, uso ang isang bagay at pagdating natin, nandun na agad ang mga Tsino. Minsan nauunggusan natin sila, pero panalo tayo sa artipisyal na intelihensya. Tayo ang may pinakamalakas at makapangyarihang militar sa mundo. Inamin niya na kayo ang pinakamakapangyarihan. Ako ang nagtayo ng sandatang lakas natin. Sa unang termino, maganda ang trabaho ko. Tinan mo ang Venezuela, 48 minuto lang, tapos lahat. Sa totoo, maganda na ang relasyon natin ngayon at ilang beses na rin natin nabayaran ng digmaan sa Venezuela. Kumukuha tayo ng milyon-milyong bariles ng langis at mas malaki na ang kita natin ngayon. Lahat ng malalaking kumpanya ng langis ay pumapasok. Nakakamanga. Tayo ang may pinakamaraming langis. Walang ibang lugar na tulad natin. At malamang sila ay pangalawa o pangatlo lang. Siyempre, kung tatanungin kita kung sino ang dalawang pinakamalaking leader na pinakagusto mo ngayon sa mundo, ipagpapalagay kong isa doon ay si Xi. Sa tingin ko, pagdating sa pamumuno, totoo yan. Sino naman ang isa pa? Ang leverage ay kakayaang magpatupad ng kapangyarihan. Salamat. Nag-anunsyo sila ng magagandang numero. Hindi siya sumasali sa digmaan na matalino. May 5 bilyong tao siya. Siya at India ang pinakamalaki. Ngayon, marami tayong negosyo. Hindi sila masaya rito. Dati kasi mas maganda takbo nila. Mahusay si Modi at Xi. Klasiko, alam mo? Kung gagawa ka ng pelikula tungkol sa alinman sa kanila, hindi ka makakahanap ng ganong lalaki sa Hollywood, alam mo? Sinasabi ko sa'yo, ganun talaga. Halimbawa, si Xi ay maganda at matangkad, alam mo ba? Pero hindi mahalaga ang itsura, kaya wag natin pag-usapan yon. May taas ang 1 metro at 88, 1.88. Malaki ang pangangatawan niya. Malaki ang kumpiyansa niya at matalino. Si Modi sa ibang paraan ay iginagalang. Nakita ko, alam mo, kilala ko ang totoong Modi, matigas siyang kalaban. Sasabihin ko sa'yo, meron ka niyan. May natuklasan ako hindi ko alam dati. Sa Pakistan, may field marshal, isang mataas na opisyal. Sino ang magaling? Si Minar, siya ang magaling. May punong ministro ka at magkasundo sila. Akala ko militar siguro. Nirerespeto niya ang punong ministro na magandang makita. Pero talagang tinulungan nila tayo sa kasunduang ito. Kilala nila ang mga Iranian at ang mga tao at magagaling sila. Maraming klase ng mga leader. Sa karamihan ng mga kaso, kung ikaw ay matalino, maiintindihan mo. Alam mo, kailangan mong mapunta sa mga posisyong yon. Kailangan mong maging matalino. Kailangan mong maging malakas. Baka mas matalino, pero mas okay ang kombinasyon. Pero may magagaling tayong mga leader at may mga leader din na talagang hindi maganda. Alam ko kung sino sila. Pag-uusapan natin yan. Sino masama? Pareho sila, yung mga mahihina. Well, hindi ko masasabi yan kasi hindi ko masasabi. Sasabihin ko sa iyo, gayon man, na napaka-interesante ng mga nakaraang araw na ito. Naganap ito sa Pransya at si Emmanuel Macron na hindi na magtatagal sa pwesto ang kasalukuyang presidente ng bansang ito. At siya ay, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano. Magaling ang ginawa niya. Siya ang nag-host ng summit ng 7. Napakagaling talaga siya sa trabaho. Walang laro, wala talaga. Isang linggo bago, inimbitahan niya ako. Pwede mo ba akong pagbigyan? Pupunta ka ba sa Paris? Gusto ka naming parangalan. Tingin ko ito ay parangal sa bansa, pero sabi niya, gusto kitang parangalan kasama pang mga pinakadakila sa Europa. At medyo
Hindi ko talaga balak gawin yon. Alam niya ang aking kahinaan dahil para sa akin, ang Versailles ay napakagandang lugar. Pero hindi, kamanga-manga ito at hindi nila ito ginagawa. Alam ko hindi nila yun ginagawa. At nagaponan kami. Para sa akin, maganda ang ginawa niya kay Gizette. Marami na talaga akong nakitang Gizette. At dati mga goito sila. Dapat ay pinanatili nila ang pagiging goito, malamang wala sanang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine kung ginawa nila yon. Ayaw ni Obama kay Putin at gusto siyang mapalis, yon ang pagiging goito. Mas maganda sana kung pinanatili nila yon. Mayon, ang Liwanag sa dulo ng tunnel, wakas ng alitan. Ano ang natutunan mo tungkol sa paggamit at hangganan ng kapangyarihan dahil sa alitan? walang hangganan. Hindi. Hindi ko pa natutunan yan. Alam kong naroon sila pero walang hangganan. Natalo namin sila sa paraang militar. Nakiusap ang Pakistan sa akin dahil malapit sila na huwag nang gumawa ng kahit ano. Sabi ko, gustong gusto ko sila. Sa tingin ko, walang hangganan. Meron tayong pinakamalakas na hukbo. Sino pa ang kayang gumawa ng ganitong blokeo? Nagpatupad ako ng blokeyong pandagat na walang barkong nakalusot. May ilang sumubok pero di nagtagal. At tiyak na mas napaupo nito ang Iran sa mesa ng negosasyon kaysa dati. Gayunpaman, sa simula ng labanan, sinabi ninyong ang tanging nais ninyo ay walang kondisyong pagsuko. Oo, talagang walang kondisyong pagsuko ito. Walang anumang kondisyon. Yun na ba yun? Sa tingin ko, oo. Tingnan mo, wala silang sandatang lakas. Nasa ilalim sila ng dagat, 159 na barko. Oo, pero kaya pa rin nilang magbanta kahit maliit lang at hanggang sa isang punto. Sige, tawagin mo na lang ito kung anong gusto mo. O pakinggan mo ang JCPOA, ang nuclear na kapahamakan ni Obama na talagang masama. Pag-alis ni Obama, hindi naapektuhan ng militar. Siyempre, hindi niya sinira ang Navy o Air Force. Ako ang sumira sa Air Force. Sinira ko ang mga sandatang panlaban sa Impapawid. Lumipad kami ng walang sagabal. Pinatay namin ang mga stealth. Wala silang nagawa at wala rin siyang ginawa sa alinman sa mga iyon. Hindi niya napatay ang pamunuan nila. 2 beses at kalahati akong pumatay. Wala siyang ginawa kay Soleimani. Ako mismo ang pumatay kay Soleimani. At ikaw ang pumatay sa Ayatollah. Ako ang pumatay sa Ayatollah. Napakatalino. Sa kasamaang palad, nasaktan ko ang isa pang Ayatollah. Hindi ko siya kilala o nakausap pero ang mga tao. Ako'y nagsasalita. Madalas tungkol sa kanya Pero may kakaiba siyang tapang, dahil siya ay malubhang. may tiyak na autoridad, hindi matitinag at malalim ang paggalang. O Ang anak na si Junior. Gayon pa man, bagaman totoo ang lahat ng ito, hindi mo basta-basta pwedeng sabihin, kalimutan mo na, winasya ko na ang mga hukbo mo. Hindi pwede. Para sa nagsasabing, baka hindi ako naging sapat na matatag, sumuko na ako. Winasak ko na ang pinakamalaki nilang tulay dahil nahuli sila sa pagpupulong. Sabi nila, hindi yon maganda. Alam mo yung tulay na yon? George Washington Bridge yon. Sinira ko yon sa loob ng 3 minuto. Tinanggal ko ang isla ng hag at lahat maliban sa isa. Sabi ko, huwag galawin ang mga tubo, ayaw kong masira ang ekonomiya. Sa tingin ko, naging maigpit tayo. Makinig ang mga taong nagsasabi, mas naging maigpit pa sana siya. Nawala na ang hukbo at Air Force. Sumasangayon ka ba? nadismaya ako. Walang eroplano. Oh, Hindi, sila mismo ang nakabasag ng mga bagay. Ayun na. Umalis na sila. Ang hukbong dagat, 159 na barko ang nasa ilalim ng dagat. pamumuno. Ang mga unang tagapagsalaysay niya, lahat ay nawala na, kabilang si Kumin, ang una, kaya naglagay sila ng bagong grupo doon, magagaling pero hindi kaaya-aya. Hinarap ko sila, umalis din sila. Kasama namin ngayon ang ikatlong grupo na sa tingin ko pinakamatalino. Sa totoo lang, tingin ko ay pagbabago ng pamunuan nito, magkakaibang mga grupo sila. Bakit ikaw? Dahil sila Magkakaibang tao. nariyan si Kumene Jr. at marami pa ring high RGC official ang nariyan. Magkaika sina Kaminia Komene at ang kanyang ama. Hindi sila gagamit ng rocket. Sa huli, tumingin ako. Bumababang presyo ng langis, umalis na ang mga barko nila. Gusto na nilang umuwi. Puno silang lahat ng langis. Ibig ko sabihin, tingnan mo, may 700 o 800 barko tayong paalis ngayon.
Pero kung umatake ako, wala ni isa sa mga barkong yon ang makakaalis. Ang stock market ay mataas. Sobrang taas talaga. Alam mo bang tumaas ang stock market nitong huling 4 o 5 araw na mukhang may kasunduan tayo? Tumaas ng ilang libong puntos ang stock market. Lahat ay masyimaman. Ngayon, mas gusto mo ba ito kaysa maging tulad ng mga tanga? Magiging tapat ako sa'yo. Nawala ang respeto ko sa ilang tao. Ayoko magbanggit ng pangalan. Hindi pwede. Pero, alam mo, yung mga matitigas ang ulo, kailangan mo silang tanggalin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ako naghahanap ng papatayin. Mayroon akong pangunahing hangarin bilang presidente pagdating sa mga tao. Hindi ko gustong maging Herbert Hoover. Ito ang uri ng bagay na maaaring magdulot ng pandagdigang depresyon. Alam mo ba na nitong 2 buwan, nagdala ako ng maraming barko doon ang walang may alam? Alam mo ba kung bakit hindi nila alam? Kasi pinabagsak namin ang radar. Pinabagsak namin ang mga kagamitan sa depensa at hindi nila natukoy. Noong nakaraang linggo, isang gabi may 25 barko kami, isang gabi 22, isang gabi 11, isang gabi 20, at pagkatapos, gabi-gabi, kasama ang lahat ng mga barkong ito. Palaging sinasabi ng mga tao, saan galing ang langis na ito? Walang nakakaalam. Alis kami ng alauna ng madaling araw na patay lahat ng ilaw at may mga destroyer ng Navy na sasabay sa amin sa paglalayag. Wala silang gamit dahil sinira namin lahat ng gamit na ginagamit para matukoy kami. 1 buwan at kalahati akong nagdadala ng maraming barko doon tuwing alauna ng madaling araw. At hindi kami na-detect hanggang 1 linggo na ang nakalipas nang inanunsyo ko ang ginagawa namin. Ayon sa New York Times, kasali kayo sa operasyon na may mga 20 barko. Gusto kong magbago, hindi ko dapat gawin. Ibig ko sabihin, kung ginawa ninyo, hindi ninyo dapat ginawa. Hindi. Alam mo, hindi yan makabayan. Gusto kong talakayin ng Cuba at AI. Gagawin natin yan at kailangan nating magmadali dahil hinihintay na nila ako. Sinabi mo noon. Nakung, Kung matapos na ang Cuba, o mas tamang sabihin, kung matapos na ang Iran, oras na ng Cuba. May countdown clock sa Cuba, pakiusap. flexible ang linya, pero si Marco ay sobrang kasali. Ang galing ng trabaho niya, sa totoo lang. Ang mga tao ko, magaling din ang trabaho nila. Ang kwento ng mga magulang ni Marco ay maganda at sila ay mula sa Cuba. Sa ngayong kabang kamangha-mangha kong tinalo ang Venezuela? Oo, ako talaga ang nagpaalis sa kanya. Paano may isasagawa ang operasyon sa Cuba? Para sa iba pa gaya ng operasyon sa Venezuela na mas hindi magandang baybayin ng Cuba. Paano natin papalapitin sa operasyon ng Venezuela? Mas malaki, mas komplikado, at mas maraming resources ang kailangan sa operasyon sa Iran. Mas makapangyarihan sila pagdating sa armas kumpara sa Venezuela. Pero ang Venezuela ay isang estadong militar, alam mo. Marami silang sundalo. Pumasok kami sa kuta na yon na may libu-libong sundalo at kami ay pumasok na 2 lang at 200 at 1 na tao. Matapang ang piloto. Nawala ang kanyang binti dahil sa machine gunner na tumakas mula sa masamang buhay. Malungkot na kamatayan ito. Hindi, sa tingin ko ang tinutukoy ay ang Venezuela bilang isang bansa. Ganito kasi yon. Ang Venezuela ay sobrang kamangha-mangha. Talaga namang kamangha-mangha, di ba? Oo, naghintay kami. Nang dumating ang tamang oras, sabi ko, gawin na natin na yon. Naghintay kami ng 6 na araw dahil masama ang panahon. Sabi ng mga piloto, Sir, gusto na namin gawin ito. Umalis kami kahit masama ang kondisyon, di nila inintindi. Sa totoo lang, tumagal ito ng 48 minuto. Ito ang braso, maraming magagaling na sundalo dito. Salamat. Ngayon, kung titingnan natin ng mabuti ang Iran, Ginagawa na nila ang ganitong mga bagay sa loob ng 47 taon. Palagi nilang ginagalit ka at ang lahat, pati na ang media, araw-araw. Magaling sila pagdating sa media, napakahusay nilang gumawa ng peking balita. At sinabi ko ang isang katotohanan kamakailan lang. Sinabi ko na kung itataas ko ang puting bandila ng pagsuko at sasabihin nila, purihin si Trump, ang pinakamagaling na presidente. Sumuko na kami. Isusulat ng The New York Times, nanalo kami sa digmaan. Nawalan sila ng kredibilidad. Kaya oo, ibang-iba talaga ito sa Venezuela. Pero alam ng Venezuela, kami ang namamahala kasama ang aming mga tao. Sa tingin mo ba posible ito? Ang operasyon ng Cuba ay katulad ng paraan ng Nito, tama yun.
Gusto ko lahat, kaya, salamat. Na gusto kong ipakita ito sa iyo, ang mapa ng kanlurang hemispero, hindi bilang regalo, tama? Pero kapag tiningnan mo ito, nakikita mo ito bilang hemispero ng Amerika. Habang tumatagal, Mas nirerespeto na kami ngayon. May lalaki kaming di makakyat ng hagdan at ayokong pag-usapan yon. Kasi pag nadapa ka, sasabihin nila, nakakatakot. pwedeng mangyari pero wag laging nadadapa. Nagkaroon kami ng lalaking walang respeto at hindi matalino. Siya ang pinakamasamang nangyari sa mga matatanda. Mayroon akong mga kaibigang 73, 75 taong gulang Gary player, mahusay na manlalaro ng golf. Ang golfer na yon ay 70 taong gulang gumawa ng 71 at para siyang 30 taon pa rin kung mag-isip. Maraming tao. Si Biden ang pinakamasamang nangyari sa mga matatanda dahil kayo, ang publiko, ay hindi naging tapat sa kanila. Nakita ng publiko. Isasangsa ko na. Alam mo ba ang pinakamasama niyang ginawa? Sobrang sama ng inflation, pero hindi yon ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay minana ko lahat ng ito. Tingnan mo ang nangyayari sa mga presyo. Ngayon ay bumababa na at pati ang langis ay talagang bumababa na. Kinailangan kong maglakbay para sa isang grupo ng matatalinong taong napakapabago-bago. Sobrang talino nila, lalo na ang mga Iranian. Sila ay parang mga primitibong henyo pero matatalino sila. Kinailangan ko silang pigilan kasi kung nagkaroon sila ng nuclear na sandata, gagamitin nila yon. Gusto mo bang makita ang kaguluhan? Hayaan mong pasabugin nila ang mga syudad. Pinasabog nila ang Israel. Kung hindi dahil sa akin, wala na sanang Israel ngayon. Dahil ako ang nagtapos sa kasunduan ni Barack at Hussein Obama, ang JCPOA na tuwirang daan papunta sa isang sandatang nuklear. Sana ay nagkaroon na sila noon. Ginamit na sana nila yon noong una pa lang. Wala na dapat ang Israel sa atin, matagal na itong naglaho, ilang taon na ang nakalipas. Ang pinaka nakagulat sa akin ay kung bakit sila naghintay ng matagal. Hinintay nila ako makabalik. Hindi nila sinasadya yon at di nila inakalang babalik ako. Marami ring tao ang iba ang iniisip dahil sa instrumentalization. Ginamit nila ang gobyerno bilang kasangkapan. Bumalik ako na mas mayabang at tingin ko mas magaling na ako kaysa dati. Isipin mo yon? Nawala na sana ang Israel kung hindi natin sila tinamaan gamit ang mga bomber na B-2. Sila yung tinatawag na Rick na material. Nandun ako noong buwan na yon. Pwede sana silang pumasok pero ngayon hindi na. Naupo na yon. Si Amon bumagsak sa kanya ang bundok. Bumagsak sa kanya. Gagamitin sana nila ang Israel. Gagamitin din nila sa Saudi Arabia. Nakita mo yan sa Qatar, Kuwait, Bahrain. Noong nagsimula ang digmaan, nagulat ako kasi agad may mga missile na lumilipad sa ibang bansa. Sabi ko, bakit niya ginagawa yon? Alam mo ba ang epekto noon? 5 bansa ang lumapit sa akin. Ang gagaling nila. At sa huli, ang artificial intelligence, isang teknolohiyang nagbabago ng lahat. Sandali lang, paumanhin. Kung wala sina Donald Trump at Bibi Netanyahu na mahusay kong nakasama, sasabihin niya, nasa atin ang mga armas, tayo ang may kumpletong kasunduan. Tayo ang may mga B-2 bombers. Dahil kay Donald Trump, hindi nawasak ang Israel. Ano ang relasyon mo kay Netanyahu? Sige, pero kailangan natin panatilihin siyang medyo matino. Si Charana. Kaya mo bang pigilan si Israel sa pag-atake sa Lebanon? Oo, magagawa ko. Ibig kong sabihin, gusto ko. Malaki ang respeto nila sa akin at sinusunod nila ang mga utos ko. Sigurado yon. Tandaan mo yan. Kung hindi ko tinapos ang JCPOA, ang daan papunta sa, tandaan mo, yun ang daan papunta sa isang sandatang nuklear ng legal. Nakasulat yan dyan. Inisip ni Obama na kaya niyang suhulan sila kaya nagbigay siya ng mga $7 bilyong. Alam mo, kilalang kwento yon, pero hindi gumana. Hindi mo pwedeng suhulan para makalabas o bayaran. Kung hindi ko ginawa yon at hindi inatake ang nuclear supply nila 10 buwan nang nakalipas gamit ang B-2 bomber, wala na sana ang Israel ngayon. Ngayon, tungkol sa artificial intelligence. Hindi naging maayos ang pagbabago ng paksa. Sa tingin mo ba sandata ang artificial intelligence? Oo, pwede kung magagamit sa mali. Kung magagamit ng tama, sasabihin ko sa'yo, malaki ang potensyal nito. Oo, mas malaki pa kaysa sa kahit ano.
Ibig kong sabihin, mas malaki pa ito kaysa sa internet, mas malaki pa kaysa sa kahit ano. Nakita ko na ang iba't ibang bagay. Panahon ito na gusto at kaaya-aya tayo, lalo na ang mga matatalino tulad natin na alam ang nangyayari. Talagang kamangha-mangha ang AI na ito. Ngayon, hindi ka pani-paniwala. Magkakaroon ka ng mga lunas sa medical na darating 20 hanggang 25 taon ng mas maaga dahil dito. May iba pang mga bagay na mangyayari. Kailangan mo maintindihan, panurin mo. May sitwasyon tayo sa Anthropic at di namin gusto ginagawa nila. At hanggang ngayon, sa tingin ko, naging napaka-responsable nila sa aming healing. Nakikita mo ba ang Anthropic at sa isang banda ang kanilang CEO na si Dario Amodei bilang banta sa pambansang seguridad? Hindi pala yon, pero siguro 1 linggo na ang nakalipas, oo. Kasama ko siya kahapon. Nagbigay siya ng talumpate. Nagbigay din ako ng talumpate sa silid ng gipito. At mukhang mabait at matalino siyang tao. Pero mabilis siyang sumagot sa amin. Dahil isa itong napakalaki, napakalawak at mahalagang responsibilidad. Agad na nakakakulong ang mga tao dahil dito. Hindi ito biro. Sumagot siya ng may pananagutan, naisip ko. Habang papalapit na ang pagtatapos ng inyong termino bilang Pangulo, may natitira pa siyang 2 taon. Hindi pa ito tapos sa hinaharap. Marami pa tayong oras sa katunayan. Bawat pagkapangulo ay may 5 taon at Ang siklo ng buhay na umuusbong. sa paglipas ng panahon. Kapag ang presidente ay nasa ikalawang termino, madalas nawawala sa partido niya ang kontrol sa Kamara sa huli niyang midterm. Kadalasan, bumababa ang kanyang kasikatan at nagsisimula siyang humina. At nangyayari ito sa'yo. Hindi naman. Paano napapanatili? Mga survey, Pekeng mga survey, parang magagandang numero. Tatalunin ko ang kahit sinong kandidato nila ng 25, siguradong 25 puntos. Meron ka kasama sa mga naglago. Meron ka sa kapulisan. ang kanilang mga karanasan, natutunan at paglago. Hawak mo ang Senado. Kaya, Mamimiss mo ang mga taong napapatakbo ng lahat. maaga pa, ayokong pag-usapan yan. 2 taon at kalahati ay matagal. Gustong gusto ko at inaayos ko ang gusali. Makikikita mo ang granite na may mga basag na bato, pati na rin ang marmol. Yung mga tile na meron sila ay basura mula sa mga mumurahing lugar na nagbebenta ng basura. Ito ang White House. Nakita mo yung pulting sahig at magandang granite na inaayos ko. Ako ang nagbabayad niyan. Ayoko ng pera. At ang White House, mas gaganda pa ito kaysa dati. Nagdatayo ako ng isa sa magiging pinakamalalaking ballroom at mga safety net saan mga panig ng mundo. Lahat ito bulletproof na salamin, mga silid na protektado laban sa drone, at malapit na itong gumanda pa. Buti may mga hukom tayo sa apela. Maganda ang resulta ko sa mga hukom ng apela, pero hindi ganoon sa ilang hukom na siguro may Trump delusion syndrome. Bilang pagtatapos, ginawa naming mula sa patibong ng kamatayan ng Washington DC tungo sa isa sa pinakaligtas na lungsod sa Amerika. Panggulo, na-appreciate mo ba oras mo? Alam kong nagmamadali ka at mukhang hindi ka pa natulog. Lumipad ka pa papunta rito. May 2 oras ako para sa'yo. 2 oras. Kailangan mo ng mahigit 2 oras para sa kanya, tama? Salamat. Pinahahalagaan ko ang oras mo. Salamat. Salamat.